Huy! What's up? Go fam. Okay. So, medyo tumataas-taas ang kilay ng mga nasa institusyon, Go fam. At mukhang napapansin nila yung ating tinuturo. Kasi nga compute tayo ng compute. Wala pang soil test. Walang soil analysis. O, diba? So, yan kasi Go fam yung pinagkaiba ng mga nasa institusyon, yung mga professional versus dun sa mga farmers na kagaya natin. Diba? Soil test sila ng soil test. Wala ngang access. Wala ngang access Diba? So, alam mo yan, para ka lang din nagluluto. Pananghalian na. So, yung mga nasa purely na libro kasi, hindi yan makapagluto pag kulang ang rekado. Tayo mga farmer, pag gutom na, kung anong meron dyan, lulutuin natin yun. Para makakain tayo, di ba? Okay? So, nagigets ko po yun, yung mga professional, no po. Kasi nga, talagang medyo malalayo sa accuracy. Pero ang point ko naman is, mas okay na yung nandyan, 'di ba? Kahit medyo hindi kahit hindi accurate, pero nakakain kami. 'Di ba? So, eto kasi yung Go fam, ang gusto kasi nilang mangyari, which is eto naman talaga yung totoo. Okay, eto yung tama. Kung gusto nating magko-compute, pinaka-basis mo talaga diyan soil test. Wala nang iba. Okay? Pero ang point ko naman, since nandyan yung mga datos, doon tayo magsisimula. Diba? Nag-aabono tayo. Okay? Ibabangga mo ngayon yun doon sa recommended rate. Doon sa crop. Tapos makikita mo ngayon doon sa resulta. Okay, pag-usapan natin to. Medyo mahabang usapan yan Pero, next time siguro, pag-usapan natin yan. Yung tamang proseso para mabigyan mo ng mas accurate na solution doon sa pag-manage ng yung crop. Okay, so ito pag-uusapan natin ngayon, Go fam. Ayan, medyo may sumabit-sabit pa. Shout out nga pala kay Vincent at saka kay Sir Alfred Rabag. Alright. So, a few days ago, tinanong ko Go fam kung ano yung mga abonong ginagamit nyo at saka ilan yung ani mo. So, kay Go fam Vincent, itong ginagamit niya, 4 na 2100, 2 bag ng 2500, 3 bag ng 1620 at saka isang bag ng 0060. So right away, may idea ka na kaagad. Okay, ako, may idea na ako kaagad yung dun sa kanyang abono. Okay? Kung anong NPK niya. And sinabi niya nga, ang ani niya ay 9,500 kilos. Okay, at 1.2 hectare. So average, nasa 8 tons. Plus minus yan. Okay, kung magandang panahon or hindi. So right away, medyo alam mo na may katotohanan ng kanyang sinasabi. Okay, bakit? Okay, so next time, Go fam, turuan ko kayo kung paano mag-compute nito. Actually, tinuro ko na ata to Okay, na ang 2100, yan yung kilos na makukuha mo ng NPK. Okay, so 21, may 10.5. So 25, 12.5. Sa 1620, meron kang 8 and 10 na P. 0060, meron kang 30 na potassium. Okay. So, i-multiply mo ngayon to kung ilang bag. So, parang yan, 10.5 times 4, 12.5 times 2, 8, tsaka 10 times 3, tsaka 1. Okay, so, makikuha mo yan dito. Yun. So, yung 4 na bag niya, 42. Yung 2 bag, 25 na kilos to, Go fam Yung 3 bag niya is 24 na N at saka 60 na P. At saka isang bag na K. So, ito yung total niya. 91, 60, 30. Yan. Yan yung rate ng application niya. At ibabangga natin yan doon sa recommended rate ng isang company. 120, 60, 90. Yun, nakuha niya yung P. Medyo kinulang siya ng N. Tapos, malayo yung kanyang K. So, tataas pa ba? Pwede pa bang tumaas yung kanyang ani? Definitely yes. Okay. Then, baka pag sinunod niya to, tinasan niya ng konti,
baka makuha niya yung 10 tons. Okay. Mind you, depende rin yan dun sa fertility at saka pH level ng soil, which is pag-uusapan natin sa next na video natin. Okay? And bago natin tapusin, kasi medyo mahaba na tayo, sabi ni Sir Alfred, anong mga abono daw ang kailangan para sa 70-40-15? Kasi yun yung nirecommend sa kanya. So, ito yung sa'yo, GoFam. Kopyahin mo na. 4 na bag ng 1620, 1.7 na bag ng 4600, at saka kalahating bag ng 0060. Yung